this offertory message to the event that we celebrate today. It says in 1 Kings chapter 17 verse 12, this shows the survival of the widow of Zarephath. Ayan, mayroong isang, sabihin na nating, ano ba ang Tagalog ng widow? Ulila. Tama po? Bala? Balo. Balo. Okay po, kapag sinabi nating widow, balo, ito ay isang widow yan, asawa na babae na kung saan ay naiwan na siya o sabihin na natin namatay na yung kanyang asawang lalaki. Ayan, kapag sinabi mong widower, yung lalaki naman yung namatayan ng asawang babae. Dito mga kapatid, mayroong kwento dito na kung saan mayroong propeta, ang pangalan ay Elijah. Pumunta siya sa bayan ng Zarephath, na kung saan ay nanoon ang isang mag-ina. At ang babaeng yun, gaya ng ating tinutukoy, ay isang balo. Itong balong ito, mayroon na lamang silang, sabihin na natin, a handful of flour. And kaunting langis. O sabihin na natin na kakaunti na lang ang kanilang sources. Sapagkat ang kanilang kakainin ay tinapay. Kaya itong kakauntian ng ingredients na mayroon sila, sabi nga niya, pagkatapos na kanyang lutuin, itong natitirang ingredients, ay wala na silang makakain ng kanyang nag-iisang anak na lalaki at saka sila'y mamamatay na. At gayon na, mayroon na lamang siyang 3 patpat. Can you just imagine, kung gano'n lang kaunti ang iyong patpat, gaano karaming tinapay ang iyong gagawin? So, ibig sabihin, kakaunti lang ang gagawing tinapay ng balong na iyon. You know what? Being a widow means, or sabihin na natin, it has a spiritual meaning. In 1 Timothy chapter 5, verse 5, in Amplified Version, the Word of God says, mga kapatid, in 1 Timothy 5, verse 5, now a woman who is really a widow and has been left entirely alone, without adequate income, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day. Now, you may be saying to yourself, oh, this message is not related to me because I am not a widow. And my husband is alive and kicking. This is true. For some reason, we, woman, that signifies the church, before knowing God, we were widow. Amen. We were left alone. We were in need. We cannot even sustain our basic needs. The life, the strength, we cannot extend this. And the truth of the matter is, we were widowed in the eyes of God before knowing Him. You know, mga kapatid, when you say, I have no bread, you may be thinking why Prophet Elijah said, sabi kasi ng Propeta Elijah, pakainin mo muna ako ng tinapay at saka mo gawa ng iyong anak. Sa ating mga nanay, if you were in that situation, you only have a handful of flour and a little bit of oil, would you give away that food to anyone else you do not know? It's very natural to think that your priority is your child. Siyempre, iisipin mo, papakainin ko muna ng anak ko siguro bago kita pakainin kasi mamamatay na kami pagkatapos nito. But you know what? When Prophet Elijah was asking for bread, he was meaning something that is deep and spiritual. The reason why is the widow, that woman, was very left alone and wasn't even able to supply all her needs, needed the true bread. And we know who is the true bread. It says in John chapter 6, verse 35, the Word of God says,
To God be all the glory. Jesus replied to them, I am the bread of life. The one who comes to me will never be hungry. Praise the Lord. And the one who believes in me as Savior will never be thirsty. For that one will be sustained spiritually. Praise the Lord. This is the promise of the Lord to us widows. The church who was known as a widow before. Now because God is offering us the true bread, not made up of hands, flour, and oil. But this true bread is our Lord Jesus Christ. Prophet Elijah was offering the true bread. He was offering the true bread to the widow and to the son. Kaya nga mga kapatid, ano ang nangyari? May I ask you, ano kaya ang naging response nung ulila, nung balo, doon sa hinihingi ng propeta? Tatanungin ko ang mga nanay ngayon, kung mayroong kumatok sa inyo, propeta ng Panginoon, ang sasabihin, pakainin muna niyo ako ng tinapay. At nakikita mo ang iyong anak, pagpatin na. Siguro yung isusubo mo, ibibigay mo na sa anak mo para lang magkaroon siya ng kakaunting lakas. My question is, what will you do? Will you listen to the prophet? Will you give what you have, that little amount of everything you have that will spare you maybe a day para ikaw ay mabuhay pa ng isang gabi? Mga kapatid, look what happened. Look what the widow did. Knowing the fact that she has nothing left, but that just little amount of ingredients, she listened to the voice of the prophet. Praise the Lord. Now, brethren, I know this portion is where we give our tithes and offerings. God knows our needs. Amen. The Lord. He exactly knows how much amount you have in your account. God knows. Amen. God knows. But I praise God. To God be all the glory. But you know what? Let us look at what happened. Shall we go back to 1 Kings chapter 17 verse 12? Kung babasahin natin unti-unti yung mga talata, mga kapatid. Ano ang ginawa ng isang ulilang ito? Sinunod niya ang tinig ng propeta. Ibinigay niya ang tinapay sa propeta. At ngayon, ano ang nangyari? Kung babasahin natin ang mga talata, hindi naubos yung kanyang harina. Harina ba pag Tagalog o arena? Kapampangan kasi pasensya na po. Hindi naubos yung harina. Hindi naubos yung langis. Kaya mga kapatid, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Kaya alam nyo mga kapatid, ano ang susi para hindi tayo magkulang? Hindi tayo magutom. Physically man or spiritually, we must be aware that the true bread that will sustain us is not the bread, the food that we eat, but our Lord Jesus Christ. Yeah. Kaya mga kapatid, many days, dumating ang maraming mga araw, hindi sila nagutom. Bakit? Sinampalatayanan nila ang utos ng propeta. Bakit? We know that prophets in the Old Testament are the mouthpiece of God. Sila ang tagapagsalita ng Diyos. Kaya ito pala, imbis na kung titignan natin ay sabihin na natin perwisyo. Hindi pala perwisyo ang sundin ang mga tinig ng mga sugo ng Diyos. Amen. Kundi ito ay pagpapalang dumarating doon sa mga nakikinig, doon sa mga sumusunod. In the times of scarcity and poverty,
just like the life of the widow and the son. This reminds us that we must have faith in God's provision. To do not doubt in what God can give you. It's not what you see in your account, but what God can give you faithfully if you obey. Because obedience, my brothers and sisters, in the time of scarcity, follows blessings from God. To God be all the glory. At hindi lang po yun, mga kapatid. In that situation wherein there is desperation. Sige nga, syempre, makita mo yung anak mo. Oras na lang ang bibilangin mo, mamamatay na kayo. Is that not a desperation? It is. But do you think God is happy when He sees someone dies? No. He would not give His only begotten Son if He's happy. Hindi niya ibibigay ang kanyang bugtong na anak kung alam niya na masaya siya ang bawat isa mamamatay. Romans 8:32, ibinigay nga niya ang kanyang anak. Di ba mga kapatid? Kaya ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Lord. Sa mga sitwasyong tayo'y nagigipit. Sa mga sitwasyon na tayo ay parang inaakay ng kalooban ng Diyos na lalong higit na magtapat, hindi ang tinitignan ng Diyos ay kung magkano ang halagang iyong ibibigay. Hindi ang halaga dahil mayaman ang Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong pananampalataya. At kalakip ng iyong pananampalataya ay ang iyong pagsunod. Kaya ano ang sabi sa Malakay 3:10? I'm sure memorize nyo na ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi siya nag-utos ng sino mang propeta para sabihin ang mga salitang ito, kundi siya mismo ang Panginoon. Sinasabihan niya ang tao na subukin siya pagdating sa katapatan. Amen. Sino sa atin subok na ang katapatan ng Panginoon? I believe tayong lahat subok natin ang katapatan ng Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa pamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga upo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, Praise the Lord. at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala pa ng paglalagyan ang biyayang ipagkakaloob sa iyo kung susubukin mo ang katapatan ng Panginoon. Kaya dito paano nasusubok? Nasusubok din pala ang katapatan natin sa Panginoon kapag dinadala natin ang ating 10 bahagi at kaloob sa kanyang bahay. At ang Panginoon mismo dito, He is very clear and He is very straightforward when it comes to the act of obedience. Anong sabi niya? Bring. Ano ang pangakong sinabi niya? Bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit. Ihuhulog ko sa inyo. Sabi ko nga, no one has ever measured the windows of heaven. Kung ganun kalaki ang sukat, ganung sukat ang gagawin o gagamitin ng Panginoon upang tayo'y kanyang pagpalain. Kaya masasabi mo, hindi ko na po mabilang ang mga biyaya ng Panginoon. Blessing after another blessing, after another blessing, from blessing to blessing. You cannot count, even with your bare hands, the faithfulness of our Lord. Now, in Acts 3:23, if that widow did not obey the prophet, what is the result of disobedience? Ang hindi susunod sa sinasabi ng propetang ito ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos.
at lilipulin. May parusa pala. Kapag tayo hindi makikinig sa mga sugo ng Diyos. At ang sabi sa 25, paano naman kung tayo ay susunod? Ang mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay para talaga sa atin na mga Hudyo at kasama tayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno. Dahil sinabi niya kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng iyong lahi. Kaya mga kapatid, kapag tayo pala'y nakikinig sa mga paalala ng mga kautusan ng ating Panginoon, hindi lang yung pagbibigay ng ikapu at ng kaloob. Maging ang mga utos pa ng ating Panginoon, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mayroon palang kalakip na pagpapala. Gaya nung isang balo. Sabihin na natin, mayroong pagkain hindi matapos-tapos, pero dumating yung pagkakataon na kung saan namatay ang kanyang anak. There are times that when we feel so prosperous and then something happens, we blame the Lord. Right? Mga kapatid, kapag minsan napakasagana ng Diyos, ganoon, and then suddenly, may darating sa'yo na hindi inaasahan that will break your heart, and then you don't see the good things that God gave you. Suddenly, you blame the Lord. But this widow, despite of her son dying, still, he followed the prophet. And after that, kahit namatay yung kanyang bata, ano ang ginawa ng propeta? Ipinanalangin niya sa Panginoon na buhayin muli ang batang yun. At ganun nga nangyari. Nabuhay muli. Praise the Lord! Not just in times wherein we feel the abundance, we are faithful. But even in the times of uncertainties, desperation, or even at the time of the brink of death, we must choose to be faithful. We must choose to listen to the voice of the sent ones of God. And what is the promise of our God? In 2 Chronicles chapter 20, verse 20 in CEV. To God be all the glory. Early the next morning, as everyone got ready to leave for the desert near Tekoa, Jehoshaphat stood up and said, listen, my friends. I'm asking your attentive listening right now, brethren of Wellington. Listen, my friends. If we trust the Lord God and believe what these prophets have told us, the Lord will help us and we will be successful. Praise the Lord! We see many testimonies of lives in this church. Amen! We've seen many success and provision of the Lord. Because many in this place listen to the voice of the prophets. And this voice of the prophets is the very voice of the Lord. Amen. Therefore, hold this promise of the Word of God. Amen. That for those who listen and obey to His commands, your life shall be prosperous. Your life shall be successful. Let us all rise and let us sing to our God and give our tithes and offerings. Praise the Lord.